Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 8 paraan kung paano mapabilang sa top 1%. Kung isa kang lalaki, 2 lang ang pwede mong kabilangan. You are either belong to the top 1% of men or the 99% average losers. Alam kong iilan lang sa inyo ang magiging interesado sa topic na ito dahil hindi ito para sa mahihina. Kaya't sa mga gustong umangat at mag-level up sa buhay, para sa inyo ang video na ito. You see, this is now the best time in history to be part of the top 1%. Dahil madali na lang sa panahon ngayon maging ahead sa karamihan ng lalaki. And I will tell you why. Kung papansinin nyo, napakaraming distraction sa paligid ngayon. Social media, online games, technology and smartphones, mga babaeng uhaw sa atensyon, easy access porn sites, at marami pang bagay na sisirain ang focus nyo. At napakarami ng lalaki ang distracted sa panahon ngayon. But this is your advantage. Habang distracted sila, nagpapa-level up ka, use it to your advantage. Dahil kung mapapansin mo, having self-discipline is now the hardest thing to do in this modern time. Kung kaya mong gawin ang 8 paraan na sasabihin ko, napakadali na lang para sa iyo mapabilang sa top 1%. Habang ang lahat ay distracted, you are building yourself. At nandito ako para tulungan ka. Pakinggan, unawain at isabuhay mo ang 8 bagay na babanggitin ko. Like and subscribe lang kung nais mong suportahan ang channel na ito. Number 1. Testosterone. If you want to dominate, you need a high level of testosterone. Dahil kung mababa ito, apektado ang life performance mo. Mawawalan ka ng motivation sa maraming bagay. Tatamarin kang bumangon at gawin ang mga dapat mong tapusin. High level of testosterone will give you an inner power to dominate other men. Makakaramdam ka ng pambihirang klase ng pakiramdam na para bang kayang-kaya mong gawin at abutin lahat ng bagay na gugustuhin mong makuha. You will also have extra energy. Proven fact ito. Kapag mataas ang level ng testosterone mo, hindi ka madaling mapagod dahil ang testosterone mo ang nagbibigay enerhiya sa iyo. Kung mababa ito, kukulangin din sa enerhiya ang katawan mo. Mabilis kang manghina, lambutin at walang kagana-gana sa buhay. Dahil ang testosterone level mo ay katulad na lang ng testosterone ng isang bulate. Iwasan nyo ito. Iwasan yung bumaba ang testosterone level ng katawan nyo dahil magmumukha ka lang NPC kapag nagkataon. Listen, you need to understand na ang isang bagay na naghihiwalay sa top 1% at sa mga average guys ay testosterone. Tingin nyo ba kung lalambot-lambot ka at mababa ang testosterone, mananalo ka sa competition ng buhay? Mga hangal. Tatapakan ka lang at ilalampaso ng ibang mga lalaki. Nagigil magtagumpay. Tandaan yun lahat na ang mundo nating mga lalaki ay isang malaking kompetisyon. Ikaw at ang iyong testosterone lang ang kakampi mo sa laban na ito. Kaya't pangalagaan nyo ang inyong sarili at kalusugan. Nga pala, may separate video tayo patungkol sa testosterone at kung paano ito pataasin. The link will be on the description below. Like and subscribe to support our channel. Number 2. Forget about girls. Bukod sa pagpapataas ng testosterone, isa rin ito sa pinaka-importanteng bagay na kailangan mong gawin upang mapabilang sa top 1%. Forget about girls. Focus on one woman. Napakasimple lang kung sasabihin, ngunit hindi lubos maintindihan ng marami ang importansya ng aral na ito.
Halika't ipapaunawa ko sa inyo ito sa ibang anggulo, kaya't makinig ng mabuti dahil kailangan ko ng 100% ng pangunawa nyo. You see, alam kong mahirap kontrolin ang atraksyon dahil ito ay natural instinct ng isang tao, lalo na sa kalalakihan. Men are easily attracted to beautiful things. Gustong-gusto ng mga lalaki ang magagandang bagay, especially magagandang babae. Attracted na attracted ang mga lalaki dito. Ngunit, hindi porket attracted ka sa isang babae, kailangan may gawin ka ng aksyon para may sakatuparan ng mga pantasya sa utak mo. Ikalma mo yung sarili mo. The point is, hindi natin kontrol kung kanino tayo ma-attract. Ngunit, you can be attracted to any girl and still don't act over your attraction. Dahil kapag hindi mo na kontrol ang attraction na ito, kokontrolin ka nito. Magiging sunod-sunuran ka na sa pagkahumaling sa babae. You will lose your mind dahil puro babae na lang ang magiging laman ng utak mong nabubulok na. Tapos ka na, distracted ka na. You will get addicted to feelings of chasing women. Hindi na halos magfa-function ang frontal lobe ng utak mo dahil naging drugs na ang epekto ng babae sa'yo. Alipin ka na ng tahong na hampok, wala ka nang kakayahang umangat pa papuntang top 1%. Dahil sa dami ba naman ng babae sa paligid, ewan ko na lang kung makapokus ka pa sa goals mo. Isa ka na lang talunan. Success na ang hinahabol namin. Ikaw, babae pa rin. Nakakaawa ka. Instead, find a wholesome woman. Nasasamahan ka kahit walang-wala ka at maniniwala at susuportahan ka sa visions mo. Ganyang klaseng babae lang ang kailangan mo para manalo sa buhay. Forget them hoes. Be a real man and focus on one woman. Number 3. Self-discipline. Self-discipline is the strongest weapon you could possess in these modern times. Sa panahon ng social media at endless distractions, self-discipline becomes rare at dulot nito, napakadali na lang mag-procrastinate at ipagpabukas ng ipagpabukas ang inyong mga dapat gawin. You are wasting time scrolling and looking for hot chick na wala namang kakwenta-kwenta. Sabihin mo sa akin, worth it ba ang oras na sinasayang mo sa mga walang kwentang bagay? Remember, you are getting older. Kung puro procrastination na lang ang ginagawa mo, mapag-iiwanan ka ng mga nasa paligid mo. Sila umuunlad na, ikaw nandyan pa rin. What are you doing with your life? Hindi ka ba nababahala na paggising mo isang araw, saka mo mapapagtanto na huli na ang lahat? Sinayang mo na ang ilang taon ng buhay mo, kaya't hanggang dyan na lang ang narating mo. Don't get yourself distracted. Kung marirealize mo lang ang halaga ng oras, walang katumbas ito sa mundo. You can always have more money, but you will always have limited time. Master self-discipline dahil ito na lang ang totoong kakampi mo sa mundong ito. Tandaan nyo, ang buhay ay hindi laging masaya. Sa katunayan, kailangan nyo pang lumaban para lang maging masaya. At kung wala kang self-discipline, padadapain ka ng buhay nang hindi mo namamalayan. Lugmok ka na pala. But with self-discipline, you can be master of anything. Lahat ng lalaking nasa top 1%, punong-puno ng self-discipline yan. They are truly focused. Hindi gaya mo na simpleng babae lang nawawala ka na agad sa focus. Napakahina mo naman. Hanggang saan na lang mararating mo kung ganyan ka? Mag-isip ka. Number 4. Wise habits. Kung gusto nyong mapabilang sa top 1% ng mga kalalakihan, kailangan nyo ng bagong set of habits o routine.
Hindi pwedeng puro bad habits lang mayroon ka, tapos na-expect mo na magkakaroon ka ng good results. Hindi ito math equations. Simple lang to. Bad habits lead to bad results. Kaya kung masama ang nangyayari sa buhay mo ngayon, huwag mong isisi sa kung sino-sino. Subukan mo rin tingnan ang mga decision at mga ginagawa mo sa buhay. Dahil ikaw ang gumagawa ng buhay mo, hindi ibang tao. Be a man and be responsible. Tingin nyo ba yung mga nasa top 1% puro mga bad habits? Inom dito, inom doon, sigarilyo, droga, bulakbol, lakwatsa, sugal, at babae. Tingin nyo ba yung mga bagay na yan ang laman ng isip nila? Malamang hindi. Ang nasa isip nila ay kung paano aangat sa lahat ng aspeto ng buhay. Financial man yan o personal development, business or entrepreneurship. Yang mga salitang iyan ang naghihiwalay sa mga top 1% palayo sa 99% na mga galunggong. At dahil nga 99% sila, marami akong nakikitang mga lalaki na halo-halo na ang edad, mapabinata o matanda, nagkalat sa kalye, nagiinuman, mga tambay at walang ginagawa sa buhay kundi magpalaki ng tiyan, mga nakakaawa. Bad habits lead to bad results. Kung nais mong mapabilang sa top 1%, simulan mo nang alamin at pag-aralan kung anong mga habits at routine mayroon sila. I will drop a link down the description below patungkol sa mga bad habits na dapat mong iwasan. Watch it, iyon ang magiging simula nyo. Number 5. Avoid cheap drinks. Teka lang, hindi ba't nabanggit ko na ang pag-iinom ay isa sa mga bad habits? Anong ibig kong sabihin sa avoid cheap drinks? Kailangan ba expensive drinks lang ang iinumin nyo? Mali kayo ng pagkakaintindi. Halika't ipapaunawa ko sa inyo ito dahil isa ito sa napakahalagang aral na matututunan nyo rito. Avoid cheap drinks. Alam nyo ba kung sino ang target market ng mga alak na mumurahin? Siyempre, yung mga taong hanggang dun lang ang afford. There is a reason kung bakit tinawag ko itong cheap drinks. Dahil para lang ito sa mga cheap people. Hindi ito pang mamata sa kanila. Pero tingin nyo ba, ang mga lalaking nasa top 1%, would you see them in a place with cheap drinks, drinking with cheap people, talking about cheap things na hindi naman ikakaunlad ng buhay nila? Nauunawaan mo ba ang sinasabi ko o lampas lang sa kabilang tainga mo? The point is, if your drinks are cheap, you are in the wrong table. At hindi alak ang tinutukoy ko rito, kundi klase ng tao na sasamahan mo. Kung nasa maling circle ka, umalis ka dyan dahil hindi ka para dyan. The top 1% of men don't sit and drink with the 99%. Kaya dapat maging maingat ka sa mga taong sinasamahan mo. Siguraduhin mong nasa tamang circle ka na tutulong sa iyo umangat at mapabilang sa top 1%. Number 6. Wise money. Makinig kayo. Ang isang ito ay napakahalaga sa long-term goals nyo. Ano mang estado mo sa buhay, student ka man o working individuals, kailangan nyong marinig ang sasabihin ko. Ito ang realidad patungkol sa pera. Unawain nyong mabuti. Money is power, but power corrupts. Makinig ka. Sa mundong ginagalawan natin, kapag wala kang pera, wala kang kwenta, wala kang pangalan, at wala kang halaga. Tatapakan ka ng mundo, gagamitin at abusuhin ka hanggang sa wala ka ng pakinabang. Kung ang inaasahan mo lang ay monthly salary mo,
magiging alipin ka dito just like everybody else. Corporate slavery ang tawag dito. Kulang o sapat man ang sweldo mo, alipin ka pa rin. Kapag nawalan ka ng trabaho, back to zero ka dahil salary lang ang inaasahan mo. But this is a different story. The point is, kung alipin ka ng salapi, hindi ka mapapabilang sa top 1% ng mga lalaki. Remember that these men don't beg people to hire them in order to earn money. They make money on their own at yan ang kailangan nyong gayahin. Pagdating sa pera, hindi sila nakadepende sa sahod o salary. Wala silang boss o manager na kokontrolin ka at kapag di ka nag-perform ng maayos, posible kang mawala ng trabaho at income. Ngunit paalala lang, when you get your money right and you gain power, learn how to control it. Otherwise, money will still control you and eventually corrupts you. Number 7. Hide the process. Cheap people love to post their process kapalit ng online public validation. Tapos wala namang may paki talaga sa ginagawa mo. Yan ang realidad ng buhay. Wala naman talagang susuporta sa iyo habang nasa proseso ka pa. Iilan lang o wala halos maniniwala sa ginagawa mo hanggang sa magtagumpay ka. Saka pa lang sila may intriga at magtatanong sa iyo kung paano mo ginawa iyon. Kaya tigilan nyo na ang pagpe-flex at pagyayabang sa ibang tao kung ano ang ginagawa nyo. Lalo't nasa proseso pa lang kayo at wala pang napapatunayan. Work silently. Hayaan mong ang panalo mo ang mag-ingay para sa iyo. Dahil ganyan ang gawain ng mga nasa 99%. Post ng gym workouts nila. Patpatin pa rin naman. Feeling angat lang. Magpo-post ng mga mamahaling pagkain o drinks. Kinabukasan, alipin pa rin naman ang salapi. These people are trying so hard to look successful on social media. Habang sa tunay na buhay, alipin ka pa rin naman ng salapi, mga hangal. Ganyan ang iiwasan nyo. Hindi gawain niya ng nasa top 1%. They don't flex. They work in silence. Habang wala pa sila sa goals nila, tahimik lang silang gumagalaw. Mas gugustuhin nilang isipin ng mga tao sa paligid nila na patapon ang buhay nila kaysa ipagyabang ang mga plano nilang wala pa sa katuparan. Dahil alam nilang walang maniniwala sa proseso mo, ang tagumpay mo lang ang mahalaga. So always hide the process, lalo na ang pag-akyat mo sa top 1%. Balang araw, mapapansin na lang ng mga nasa paligid mo na nag-improve na ang estado ng buhay mo at saka lang sila mamamangha. Number 8. Unlimited goals. If you want to stay ahead of the competition, kailangan araw-araw may goals kang naaabot. That's how you dominate other men. In order to be part of the top 1%, kailangan hindi ka maubusan ng goals na gusto mong ma-achieve. Dahil kung ubos na ang goals mo sa buhay, ano na lang ang gagawin mo? Wala na. Tutulala ka na lang sa hangin, mapag-iiwanan ganyan. Kapag napabilang ka na sa top 1%, hindi doon natatapos ang laban. Tuloy-tuloy yan. Otherwise, mapag-iiwanan ka kapag hindi ka na makasabay sa kompetisyon. You need to achieve more goals after goals after goals. Ganyan ang lifestyle na mayroon sa top 1%. You have to accept and embrace it. Dahil kung hindi mo kaya, dyan ka lang mananatili kasama ang 99% na mediocrity ng mga lalaki. Oo, alam ko, ang hirap kong iisipin, hindi ba? Ganyan talaga. Sinabi ko naman na sa inyo, hindi ba, na ang realidad ng buhay ng isang tunay na lalaki ay kompetisyon. At kung mapabilang ka man sa top 1%, you need to keep on competing dahil kailangan mong panatilihin ang spot mo by constantly dominating other men.
Sounds difficult and stressful? Ganyan talaga. Kaya nga kakaunti lang ang mga nasa top 1%, hindi ba? At ngayon alam nyo na rin kung bakit sila tinawag na top 1%. Dahil sila lang ang may kakayahang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng marami. If you learned something new here, don't forget to hit the like and subscribe to support our channel. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, mga tapat kong kawal.